ating buhay-buhay sa panahon ngayon na mainit ang ating weather sa Japan. So tayo po ngayon ay nasa huling bahagi na po ng ating series doon sa series nating na The Disciples Path. Kung ano ba yung nilalakaran ng isang disipulo, ano ba yung tinatahak nating landas. So makikita po natin. Ayun, welcome po sa ating church. Meron po tayong mga litrato dyan na makikita natin yung comparison ng noon at sa ngayon. So ano ba yung pagkakaiba ng community noon at sa ngayon? So mapapansin po natin sa litrato, malayo po yung pagkakaiba. Malala ko nung kami po yung bata-bata pa, ako po yung bata-bata pa, masaya po yung community. Kapag araw ng Biyernes, naalala ko noon, puno po yung aming bahay. Kasi marami pong dumadayo ng mga kapitbahay makikinood ng TV. Kasi every Friday lang po, pinapayagan kami noon na manood ng TV. Ano pa uso noon? Yung Betamax. Wala pa VHS noon, Betamax pa lang noon. So, makita natin yung community noon na masaya, na nagbibigayan. Naalala ko rin noon, kapag maghugas kami plato, laging merong mga ibang plato na sa bahay ninyo. Ibig sabihin noon, merong nag-aabot, di ba, ng mga pagkain noon na pag nagugas ka plato, kanino naman plato to? Hindi naman amin to, di ba? Kasi noon, uso yung mga ganon, kahit na mga magkakapitbahay, nagbibigayan po ng mga pagkain, Saka noon, kahit yung mga malalayong kapitbahay, kilala natin kung sino yung angkan, kaninong angkan sila, sino yung pamilya nila. Pero panahon po natin ngayon, napapansin nyo po, iba na, Noong kami po ay nakatira ni Ate Norinyo doon sa subdivision, doon sa Cavite, parang yung katabi lang namin, yung kilala namin, tapos yung mga ilang bahay na nung kasunod, parang hindi mo nakilala, hindi na kayo nag-uusap, saka hindi na uso yung pagbibigay, hindi na uso yung kawang-gawa, yung wala nang ganon, So, ibang-iba na yung community natin noon kaysa sa ngayon. Pero tayo po mga mananampalataya ng Diyos, hindi po tayo tinawag ng Diyos para makiayon po kung ano yung community ngayon. Hindi po tayo tinawag ng Diyos na sumabay na lang kung ano yung uso sa community ngayon, na wala nang pakailaman, wala nang pagmamahal sa mga kapitbahay, sa isang komunidad. So, yun po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. At ang ating title po sa umagang ito is The Community of Disciples. Ano ba yung makikita dapat doon sa komunidad ng mga disipulo ng Diyos? Kung sa nakaraan natin mga pag-aaral, di ba tinanong ko po kung are we follower of Christ or believer of Christ? Now, kung sasabi natin na tayo po ay follower ni Christ, dapat meron po tayong community. Meron po tayong isang komunidad. At ang ating pong talata ay mababasa natin sa Acts chapter 2, verse 42 to 47. Kung mga Bible po kayo, buksan po natin ang ating mga Bible at basahin po natin ang Acts chapter 2, verse 42 to 47. Sabi po diyan, nanatili sila sa tinuturo ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpapira-piraso ng tinapay at sa panalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbili nila ang kanilang ari-arian, ay iba palang version nito. Ari-arian at ang mga pinagbilihan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban, nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan rin sila ng lahat ng tao at ang bawat araw ay dinagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So purihin ng Diyos sa ating pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito, Panginoon, ng lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Lord. Lord, hiniling namin, Panginoon, na samahan niyo kami, Panginoon, sa mga sandaling ito. Kayo pong manguna, puspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa gayon, maunawaan namin ang iyong nais ipabatid sa umagang ito. And Lord, we are also praying para sa aming mga kapatid na nanonood online. Kayo rin po ang patuloy na humawak sa kanila, Panginoon, magbigay ng karunungan sa kanila, Panginoon,
at yung internet connection namin, Panginoon, ay maging matatag. Sa gayon, Panginoon, hindi ito maging hadlang sa gawain ito. At kami, Panginoon, naniniwala na yung salita ay may kapangyarihan makapagpabago ng mga puso't isipan ng mga makakarinig. Inihiling namin, Panginoon, na kayo po ang magsalita sa umagang ito. Ibaba niyo po ako sa pinakamababa, Panginoon, at kayo po ang aming madakila, makita at mapapurihan sa umagang ito. Inihiling ko rin, Panginoon, ang lahat ng mga lingkod ninyo, Panginoon, sa mangdako ng sulok ng mundo na ito, Panginoon, na naghahayag na iyong salita sa umagang ito. Naway, puspusin niyo rin po sila ng iyong banal na Espiritu at kalooban ninyo, Panginoon, ng kapayapaan, kapanatagan, Panginoon, sa paghahayag na iyong salita. Pinupuri, pinasalamatan ka namin sa dakilang matamis na pangalan ng iyong anak, na si Yesu Kristo na aming Diyos. Amen. So, nawala. Yung baliktad pala. So, ayun. Wait lang po Ayun, no? So, balikan muna natin yung background po nito ng ating binasang talata. Ito po ay, kung maalala ninyo, nakaraang 2 months na series natin na Spirit-Filled Church. Ito po ay karugtong nito. Doon sa Acts chapter 2, kung saan nagkaroon po ng pagpuspos ng banal na Espiritu doon sa araw ng Pentecostes. No? Sino po nakaalala kung ano yung Pentecostes? Ano yung sineselebrate doon sa araw ng Pentecostes? Kung maalala po ninyo, yung Pentecostes po ay merong 2 celebration. Ito po yung pista ng pagtatapos ng ani at the Feast of the Passover. Ano yung pista ng Passover? No, so yung mga Hudyo noon from different country na napunta na po sa iba't ibang lugar ay bumabalik po sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. At ito po, yung mga taong doon, di ba na napuspos sila ng banal na Espiritu at nakapagsalita po sila ng iba't ibang wika, no, iba't ibang salita. No? So ang sabi doon ng ibang nakarinig, sabi nila, mga lasing yung mga taong yon kasi iba-iba yung kanilang wika. At dahil doon, nangaral po si Pedro. Tumayo si Pedro at sinabi ni Pedro na hindi lasing ang mga yan. Sinabi ni Pedro doon na ito ay napuspos ng banal na Espiritu. At si Pedro, nangaral po doon na tungkol kay Kristo, kung paano yung buhay ni Kristo, paano siya namatay, paano siyang muling nabuhay, at maraming tao noon ang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. At tinanong nila si Pedro kung paano sila maliligtas. At sabi ni Pedro, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, tanggapin ninyo ang Panginoong Hesukristo, at mahigit pong 3,000 tao ang nagpabautismo sa araw na yon. At ito na po yung community na ating nababasa, yung early church na sinasabi po dito. Sila po yung unang komunidad na mga mananampalataya ni Kristo. So, dako po tayo sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Sabi diyan, following Jesus fully means living a Christ-centered community. So how does a community follow Jesus according to the Scripture? So paano ba daw ang pamumuhay ng isang komunidad na ganap na sumusunod kay Hesukristo ayon po sa ating talatang nabasa? So mula po sa halimbawa ng unang iglesia, ay matutuklasan natin ang 4 na mahalagang katangian ng isang komunidad na ganap na sumusunod kay Kristo. So tingnan natin kung ano yung community na to. O, nakikita po ba natin sa iglesia natin ito? Kung hindi po, pagbubulay-bulayan natin ang mga salitang ito at maaaring ma-apply natin sa ating iglesia. Una, yun. Wala. Ayan. Una po is a community devoted to God's Word. So, ang sabi dyan, they continually devoted themselves to apostles' teachings. Ang sabi po sa Acts chapter 2 verse 42a, and they devoted themselves to apostles' teaching. No? So pag-aralan muna natin ang salitang devoted. Ang ibig sabihin po ng devoted sa Greek po ay proskarterio. No, ang ibig sabihin niyan is nangangahulugang patuloy na maglaan ng sarili, mananatiling tapat, maging matyaga at magpatuloy ng may buong pagtatalaga. No? So yun po ang ibig sabihin ng devoted, no? Yung continuously. No, hindi lamang noong time na yon na tinanggap nila si Jesus Christ is doon na nagtapos yung kanilang pananambahan o pananampalataya nila sa Panginoon. Kundi
devoted. Ibig sabihin ng devoted, talagang binigay na nila yung kanilang buhay doon sa paglilingkod sa Diyos. Naalala ko nung ako'y bata-bata pa, nauso din naman noon yung mga deboto, no, sa mga Katoliko noon. Pag sinabi kasi debotante, talagang kahit anong mangyari, pupunta ka doon kasi devoted ka. No? The same thing din sa buhay nila noon. No? Talagang ibinigay nila. No? So hindi lamang doon nagtapos, kundi ito'y patuloy araw-araw. Ano? Yun po ang ibig sabihin ng devoted. Kung maalala natin, no, yung kanilang mga pinanggalingan ay sa iba't ibang lugar. Iba-iba yung kanilang wika, iba-iba yung kanilang kultura, iba-iba yung kanilang mga kinalakihan. So basahin ko lang po, no, kung saan po sila galing. Doon po sa Acts chapter 2 verse 9 to 11, sinabi po rito, tayo yung mga taga Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Punto at Asia. Mayroon pa sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto sa mga lupain ng Libya na malapit sa Cyrene. At mga nagmula sa Roma at mga Hudyo at mga Hintil na nakikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta at Arabia rin. No, so iba-iba po yung kanilang pinanggalingan. Hindi po sila isang lugar lang ang kanilang pinanggalingan. So kahit po magkakaiba yung kanilang pinanggalingan, sila po ay sama-samang dinebote nila yung kanilang sarili sa salita ng Diyos. Ano? Kagaya po sa atin, di ba? Meron tayo sa atin dito na from Visayas, from Mindanao, from Tagalog, from Manila, ano? Pero dahil po sa binigay natin yung ating sarili sa Panginoon, sa ating pananampalataya, tayo po yung nagkakaisa rito, no? So yung pag-devote po o yung pagbibigay natin ng sarili natin, paglalaan natin ang sarili natin sa Diyos, ibig sabihin nito, ito'y pananampalataya nating patuloy na paglalago sa Diyos. Hindi po doon nagtatapos lamang. Patuloy po itong nagpapalago sa atin. No? So ang salita ng Diyos, yung Word of God, is yung nagpapalago sa atin. No? So letter B, God's words become the foundation of their faith. No? Tingnan naman natin yung salitang teaching. Ang ibig pong sabihin ng teaching po is, sa Greek word is didache. Ano? So ang ibig sabihin po niyan is yung nangangahulugang pagtuturo o doktrina. No? So yung teachings po ng mga apostol noon, kung maalala ninyo, wala pa yung Old Testament, yung New Testament dito, hindi pa naitatala. Hindi pa naisusulat yung aklat dito. So saan po sila? Saan nila binabata yung kanilang pananampalataya? No? Doon lamang sa turo ng mga apostol. Kasi po yung turo ng mga apostol doon, yan po naging foundation nila ng kanilang pananampalataya. Hindi po doon sa kung sino yung apostol na nagtuturo, kundi doon sa tinuturo ng mga apostol. Yan po yung foundation ng pananampalataya nila. So nagiging matatag po. Alam niyo po yung mga yung early churches noon, yung unang iglesyang yan, nakaranas din sila ng persecution. Nakaranas din sila ng mga pagsubok doon sa buhay nilang pananampalataya. No, dahil po matatag yung kanilang pananampalataya, matatag yung foundation ng kanilang pananampalataya, dahil sa turo ng mga apostol, hindi po sila natinag. Nanatili pong matapat ang kanilang pananampalataya dahil doon sa foundation nila sa salita ng Diyos. No, so yung foundation po nila, hindi doon sa mga leaders nila, na di porket na si Pedro yung nagtuturo doon, parang, matatag to yung aming pananampalataya kasi si Pedro yung nagtuturo. Ano? So ganun din sa atin sa panahon natin ngayon. Huwag po tayong mag-rely doon sa mga leaders natin, na doon talaga yung puso natin sa leaders natin, kundi doon tayo sa salita ng Diyos. Kasi yung leaders natin, pwedeng mapalitan, pwedeng umalis, pwedeng mapalipat, so paano na? Ano? Meron kasi ibang pag lumipat na yung leader, lumipat na yung mga pastor, kasama din na lumilipat. No? So, hindi na po tayo devoted doon sa salita ng Diyos, kundi devoted tayo doon sa tao. So, malinaw po yon na ang devotions natin is doon sa salita ng Diyos at yung foundation ng ating pananampalataya ay dapat doon sa salita ng Diyos. At letter C, sound doctrine produce spiritual maturity. Ano po ba ibig sabihin ng sound doctrine? Ang ibig sabihin po, di ko lang po naisulat, yung ibig sabihin po ng sound doctrine po ay hygienia, or sa English po is hygiene. Ibig sabihin po, diyan po kinuha yung salitang hygiene sa English. Nang ibig sabihin is, pag sinabing hygiene, dapat, di ba, siya, malinis, buo, walang sakit, di ba? Maayos yung kanyang
pagtuturo. Ang ibig sabihin po nito, sana yun, wait lang po. Ang ibig sabihin po ng sound doctrine ay ang salitang to ginagamit upang ilarawan ng ang makatarungang ang katuruang tama, dalisay at tapat na salita ng Diyos. No? So ibig sabihin, dalisay po yung tinuturo ng mga apostol noon. So ang salita po ng Diyos dapat po namumunga. Hindi po lang tinanggap lang natin na walang naging epekto sa ating buhay. Kung maalala nyo po, no, may binanggit si Jesus Christ, nakalimutan ko kusang verse yun o chapter. Pero sa Book of Matthew yun, yung inalimbawa niya isang puno na matatag, na tinanim siya sa malapit sa ilog. So yun po, nakikita natin nagkakaroon siya ng bunga dahil po doon sa salita ng Diyos o doon sa tubig na kinukuha niya araw-araw. So tayo din mga mananampalataya, yung source natin para tayo maging malago is dapat sa salita ng Diyos. No, kapag tayo lumago, dapat namumunga, hindi lang puro dahon. Di ba? Di ba sinumpa ng Diyos yung puno ng igos na nakita niya puro lang siya dahon, malago, pero wala siyang bunga. No, alam ng Diyos na kahit na malago tayo pero wala tayong bunga, is hindi rin nakakabuti. No? So, ang salita ng Diyos dapat po nagkakaroon ng bunga. At yung sukatan po ng pagiging maturity, yung spiritual maturity natin, hindi po doon sa ating mga gawa, kundi doon sa binagong buhay. Ano ba yung binago ng buhay natin? Mula nung tayo yung tinanggap natin ng Panginoon Jesucristo, meron bang pagbabago? Meron bang changes? No? Mula doon sa maganda o mula doon sa masama, naging maganda. So yun po yung sukatan ng isang matured na spiritual maturity. No, hindi lang porket nagkaroon ng bunga, so dapat talaga yung bunga niya is pagbabago. Hindi yung bunga natin is bulok or hindi maganda yung bunga, di ba? So dapat yung bunga natin is maganda. At number 2, a community devoted to worship. Ang sabi diyan sa verse 42, sa verse 42b, to the breaking of the bread. Sabi niya, they worship through the breaking of the bread. No? So ano po ba yung breaking of the bread? Kung maalala po natin, ito yung Last Supper ni Jesus Christ, di ba? Ito yung pagpira-piraso ni Jesus Christ ng tinapay at pinamahagi sa kanyang apostol. Dito, ginagawa rin ng unang iglesia yung breaking of the bread. Bakit nila ito ginagawa? Kasi ito yung pag-alaala nila doon sa ginawa ni Jesus Christ. Di ba? Ito yung remembrance nila doon sa ginawa ni Jesus Christ. Ibig sabihin, sa tuwing po sila ay magsasalo-salo, pag nagtitipon-tipon sila, inaalala nila ang Panginoong Jesucristo. Hindi lang doon sa normal buhay nila o sa regular na buhay nila, even doon sa kanilang pagkain, they still remember Jesus Christ. No? So yun po yung katangian ng iglesia noon, na sa bawat pagkain nila, inaalala nila si Kristo. At si Kristo ang naging sentro ng kanilang pagsamba. No? Sa lahat ng kanilang ginagawa, sa pagkain, si Jesus Christ ang naging sentro ng kanilang pagsamba. At dahil doon, yun po yung grace ni God, no? Yun po ang grace ni Jesus Christ para ang lahat ng mga iglesia noon is nagbubuklod, nagkakaisa sa paghati-hati ng mga tinapay. At alam niyo po, ang buhay noon ng unang iglesia, ang pamumuhay po nila is to worship God. No? Parang imagine natin, paano ba yung pamumuhay na to worship God, na lahat ng buhay ba nila, hindi na sila nagtrabaho, nagsimba lang ba sila araw-araw, nagdasal lang ba sila araw-araw? Hindi po. Namumuhay sila araw-araw as regular as what we were doing. Kung paano tayo ginagawa natin, ginagawa din nila, nagtatrabaho din sila, naghahanap buhay din sila, pero ang lahat ng yon is tinitingnan nila na pagsamba sa Panginoon. Na 'di ba yung bawat ginagawa nila, tinitingnan nila na yon na para iyon sa Diyos. No, yung ibig sabihin yung kanilang pagtatrabaho is ino-offer nila yon sa Panginoon. Na Lord, na kahit na dito sa pagtatrabaho namin, win-worship ka namin, sinasamba ka namin. Sa pagkain namin, sinasamba ka namin. No, so yun po yung nagiging buhay ng unang iglesia natin noon. At ito po yung pinaka-importante sa atin. They worship through prayer. Ang isang iglesia po noon, sabi diyan, and the prayers. Ibig sabihin po, hindi po nawala sa kanila yung panalangin araw-araw. Yun po yung backbone ng matatag na iglesia, yung panalangin.
So yun po dapat ang makikita din sa ating iglesia, yung panalangin. Ang panalangin po, yan po yung pinakabuhay ng isang iglesia. Kapag ang iglesia po hindi po panalanginin, madali pong matangay ng agos. Madali pong masira o mawala doon sa kanyang direksyon kung saan po dapat patungo. Ang panalangin din po ay isang paraan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Di ba? Kapag ang iglesia, kagaya po sa atin, kapag tayo po ay madalas o lagi po tayo nananalangin sa Diyos, ibig sabihin, tayo po ay nakakipag-communicate sa Panginoon at nagbibigay ng ating tiwala sa Kanya na pagkalooban yung anuman pangangailangan ng ating iglesia. Tama po ba? So ang panalangin din po ay isang gabay sa atin sa ating mga misyon. Di ba ang ating church? May mga misyon tayo. Kagaya po ng mga unang iglesia, no? May misyon din silang ibinili ng Diyos. Di ba ang sabi ng Diyos sa kanila sa araw ng Pentecostes na ipamagi nila yung salita ng Diyos, maging saksi sila sa isang sulok ng mundo. So yun po yung mission nila. No? So yung prayer po is nagiging gabay nila sa kanilang mga misyon. At number 3, a community devoted to genuine fellowship. So ang sabi diyan, and we came upon every soul. No? Ang ibang translation po diyan is fear, o sa Tagalog ay dahil sa maraming himala at kababalagang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa kanila ang takot. So ano po ba ibig sabihin ng fear na dito o phobos? So ibig sabihin po diyan, hindi po yan takot na nakakatakot yung mukha ng ating Panginoon. No? Hindi po yan nakakatakot na parang nakakita ng multo. No? Yung ibig sabihin po ng takot dito is banal na paggalang. Yung pinakamataas na reverence. Sabi diyan, they live with holy reverence. Ito yung, di ba, pagka mga pastor or yung mga pari, ang tawag sa nila is reverence, di ba? Yung mataas yung paggalang. Pero dito, ang pinakamataas po dito ang Panginoong Jesucristo. No? Kasi nagkaroon sila ng takot. Natakot sila hindi doon sa nakakatakot yung itsura, kundi natakot sila na ito yung bilang pinakamataas na paggalang nila o pinakamataas na pagsamba nila sa Diyos. Di ba kapag tayo ginagalang natin, like mga magulang natin, mataas yung paggalang natin sa mga magulang natin, hindi tayo makagawa ng masama laban sa kanila, hindi natin sila mamura, di ba? Hindi natin sila masagot ng pabalang dahil mataas yung ating paggalang. So how much more po sa ating Panginoon? Holy reverence po yung ating Panginoon. Siya yung pinakamataas sa lahat. Kung naalala natin kanina doon sa ating pinag-aralan, siya yung creator ng ating mundo. Siya yung creator ng ating buhay. So kung tayo po ay nandoon yung ating pagtingin, no, magkakaroon din tayo ng takot. Yung parang takot ba na pagpaliban ko ba yung araw ng linggo para lang sa ibang activities? 'Di ba? Pagpaliban ko ba yung gawain ng Diyos para lang sa isang, 'di ba? Dapat ano ba yung pagtingin natin sa ating Diyos? Parang pwede ba siyang excuse muna o saka na lang yan, sa next week na lang? 'Di ba? Dapat holy. Pinakamataas na paggalang natin sa Panginoon. Na yung araw na yon, yun yung hinihiling na Panginoon sa atin na marinig natin yung kanyang salita, tapos hindi natin magawa. Yun yung takot na hinihiling sa atin, na magkaroon tayo ng takot sa Diyos na nakakaya naman kay Lord na hindi ko siya unahin sa araw na ito. Ano? Hindi yung nakakaya. Ano ba, wala akong term na maisip na masasabi natin na may ibang priority pa ba doon sa ating Panginoon? Di ba? Ito po kasi yung nagbibigay sa atin ng pagbibigay natin ng kaluwalhatian sa Diyos. Kapag po ginagawa natin na ang Diyos ang pinakadakila sa ating buhay, naluluwalhati po ang Diyos, nag-glorify po ang Panginoon. Yun naman po ang purpose ng Panginoon. Wala pong ibang inihiling ang Panginoon, kundi i-glorify lang natin ang Panginoon. Diba? Yun yung gusto ng Diyos sa ating buhay. To glorify natin ang Panginoon. Nabigyan natin siya ng kabanalan, mabigyan natin siya ng karangalan, di ba? Sa ating pag-awit, sa ating panalangin, sa ating pagsamba, sa ating pag-aaral ng kanyang salita. No? So yun naman ang kailangan ng Diyos, yung mataas na pagkilala sa ating Panginoon. Letter B, they live in a genuine
unity. And sabi doon sa verse 44, and all who believe were together and all had all things in common. At sa Tagalog po, sinabi diyan, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. No, so equally. Paano po yung pamumuhay nila? Genuine, di ba? So, ang ibig sabihin po niyan, yung fellowship po nila noon is hindi lang siya basta na kaibigan tayo o ano lang tayo, no, yung acquaintance. Ibig sabihin, malalim po yung kanilang pagsasama noong panahon na yon. Alam niyo po, ang pinakapuso po ng isang iglesia is pagkakaisa. Di ba? Lagi yan, sa lahat ng mga tinuro ni Apostol Pablo, sa lahat ng mga aklat niya, lagi niya yon pinaka-tema po ni Pablo is pagkakaisa. Magkaisa kayo, magkaisa kayo, magkaisa kayo. Kasi alam niya po, yung mga churches din noon, ito'y din ang naging hamon sa kanila, yung pagkakaisa. So up to now, nakikita naman natin na mayroong mga ganong churches na still, ganon pa rin yung hamon, yung pagkakaisa. Alam niyo po, hindi po tayo magkakapare-pareho, kagaya po ng unang iglesia. Iba-iba yung ating idea, iba-iba yung nilalaman ng ating puso, iba-iba yung kinalakihan natin, iba-iba yung perception natin sa buhay. Pero tingnan po natin yung buhay ng unang iglesia noon, kung paano sila nagkaisa. Kahit sabihin natin na iba-iba rin yung kanilang pinanggalingan, iba-iba rin yung kanilang kultura, yung kanilang wika, lalo na yung wika. The same thing with sa atin ngayon, no? Iba-iba rin yung ating wika, pero hindi tayo tinawag ni Diyos na hindi natin din nakita kung paano yung unang iglesia noon na, di ba, sinabi doon, sinabi ng Panginoon, lahat ng mga Griego, dito lang kayo, lahat ng mga Romano, dito kayo. Wala. Isa lang sila, nag-iisa sila. Ibig sabihin, pinagkaisa sila ng Panginoon. At yun din hinihingi ng Panginoon sa atin, sa iglesia natin ito, na tayo'y nagkakaisa. Amen? Hindi lang basta nagkakaisa, genuine unity yung hinihingi sa atin. At ito po, no, usually, masyadong minsan nagiging issue ito. Sabi niya, and they were selling their possessions. Binenta nila yung kanilang ari-arian. So, marami pong nag-isip nito nung nababasa ito. Ano po ba? Bakit naman? Dapat pa ba sa panahon natin ngayon, ibebenta rin ba natin yung ari-arian natin? Ano po ba yung pagkakaintindi natin dyan, di ba? They cared for one another needs. Hindi po dyan sinabi na ibigay mo lahat ng iyong kayamanan. Pero ang pinaka-heart po kasi ng mensahe dyan, they cared for one another's need. So bakit po nila binenta at sino po ang nagbenta rito? Kung babalikan natin yung kwento, di ba merong mga bumalik sa Jerusalem from different countries para sa pista ng Pentecostes. Pero dahil po tumanggap sila sa Panginoong Hesukristo, nagstay po sila sa Jerusalem. Nag-create po sila ng panibagong community. So sino po ang nagbenta rito? Yung nagbenta po rito, yung mga taga-Jerusalem mismo, na merong property na doon sa Jerusalem. Yung iba po kasi doon, dayo lang. No? Isang pilgrimage po kasi yon na parang umuwi lang sila, tapos ng pista, babalik na naman sila sa kanilang mga lugar. Ang nabenta po dyan is yung mga taga-Jerusalem mismo. Kasi nakita nila na paano yung mga nagstay doon, nang tumanggap kay Kristo, ano yung pangangailangan nila. Nakita nila na mag-i-stay sila doon, wala naman silang ari-arian, wala naman silang matutulugan, wala naman silang matutuluyan. So ang ginawa ng mga taga roon, taga-Jerusalem, binenta nila yung kanilang ari-arian at ipamahagi sa lahat. Hindi naman sinabi niya na direct siya binenta. Iba doon, baka inhati-hati niya yung lote niya, o dito ka na tumira, dito ka na tumira. No? So, sabi niya, no, their possession belong is distributing the needs to all. Ang sabi sa Tagalog po kasi dyan, pantay-pantay na binigay yung pangangailangan ng bawat isa. So, ganun po yung unang iglesia noon, nakita nila yung pangangailangan ng kanilang mga kapatid. So, ganun din po tayo sa panahon natin ngayon. Hindi natin kailangan magbenta ng ating ari-arian para lang masundod natin yung kagaya nitong early church. Kundi makita natin, ano ba yung pangangailangan ng ating mga kapatid? Financially ba yan? Advice ba yan? Di ba? O kahit simpleng pagkamustahan lang sa ating mga kapatid, yan na yun eh. Yan na yung pinaka-heart ng mensahe. It's about our heart.
kung ano yung pagtingin natin doon sa pangangailangan ng ating mga kapatid. Hindi basta lamang na ginawa ng early church doon, nagbenta ng property, magbebenta din ako ng property ko para magaya ko. Diba? Pero kung magagawa nyo naman, willing naman kaming tumanggap. Di ba? Kung nakita nyo pangangailangan ng bawat isa, o di, wala naman problema, pwede naman natin magaya, ano? Sa letter C, alam niyo ito pa, letter D, ito pa maganda. They shared life with joy and sincerity. So pareho-pareho po sila, lahat po sila nakaranas ng joy. Sabi diyan, no? And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous heart. So nagkaroon po sila ng joy. Yung lahat po ng mga nagbenta ng ari-arian at lahat ng mga tumanggap doon mula sa napagbentahan, iisa lang po yung joy nila. Yung joy of giving and joy of receiving. So iisa lang po yun. Wala pong mas lamang yung nagbigay kaysa sa mga tumanggap. Di ba? Kasi yung joy na pinanggagalingan nito is doon sa pag-ibig nila doon sa kanilang kapwa. Dahil nakita nila yung pangangailangan nila at yun ay dahil sa turo ng mga apostol. Dahil doon sa mga katuruan na ibinigay sa kanila. So tama, tayo po ba sa ating ngayon? Ganito rin po ba ang nakikita natin sa ating iglesia? Nakikita po ba natin yung meron tayong joy sa bawat isa na maibigay yung pangangailangan at doon sa mga tumanggap is the same, no? Para yung joy na nagmumula sa ating Panginoon. And lastly, a community devoted to God's mission. So ano po ba yung mission na ibinigay sa kanila? Their transformed lives become a testimony to the world. No? So yung pagbabago po ng buhay nila until now is nakikita natin. Nagiging testimony siya. Hanggang ngayon, ito yung mga ginagamit na pinagbabatayan ng dapat na pamumuhay ng isang iglesia. Na yung kanilang patotoo is until now nakikita natin. So ganun din sa ating iglesia. Na yung itong iglesyang ito, darating ang araw na ito'y magiging pamana natin sa ating mga anak, na sila rin ang makapagpatotoo na yung buhay ng aming mga magulang noon is kagaya ng early church. Amen? No, so yun po ang hinihiling. Actually, nung inaaral ko po ito, sabi ko isa ito sa mga pinapangarap ng lahat ng mga pastor sa kanilang iglesia. Sa lahat ng mga leaders, isa ito sa mga pinapangarap ng mga namumuno sa isang iglesia na makita yung ganitong uri na iglesia sa kanilang pinamumunuan. Pero how much more po yung Panginoong Diyos? Sa amin siguro, pangarap lang namin to, pero sa Panginoong Diyos, ito yung nais ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos na makita sa ating iglesia. Ang tanong na lang sa atin doon is, napapakita ba natin yung ganitong community? Nagagawa ba natin yung ganitong community? So minsan, no, may panahon na nalulungkot din kami, no, ng mga namumuno na makita na hindi, kumbaga, may kulang pa ba doon sa pagpapalago ng iglesia. No? So, kami, hindi po kami nawawalan ng pag-asa sapagkat yung hinayag po nating katuruan is mula sa ating Panginoon. At alam naman namin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At I'm praying na darating ang araw, yung iglesyang ito is magiging kagaya ng unang iglesia. And letter B, God was glorified through the witness of the church. So yun naman po talaga ang nais ng Diyos, is mabigyan siya ng parangal. Sabi diyan, praising God and having favor with all the people. So yun lang po yung nais ng Diyos sa iglesia at sa bawat isa. Yung mabigyan siya ng karangalan, mabigyan siya ng kaluwalhatian. Yun po yung pinakasentro ng ating pagsamba, ang maluwalhati natin ang Diyos. Hindi po yung sariling pangalan ng mga leaders, hindi po sariling pangalan ng church, kasi denomination lang naman ito. Ang pinaka-head po natin dito ang Panginoong Jesucristo. So yun po yung ating goal. Ito yung ating mission to glorify God. Sa ating pamumuhay, sa ating mga priorities, sa ating mga
pinakasentro po ng ating buhay is yung ating heart. Kasi po yung heart natin, once na pinayagan natin ng Diyos na baguhin yung puso natin, ganito ang magiging church po natin. Hindi po natin kailangan mag-usap o di natin kailangan, tawag doon, yung kahit sa tinginan lang, kaya natin makapag-communicate kung iisa yung ating nilalaman ng ating puso. Hindi natin kailangan na sabihin pa sa ating kapatid. Makikita na lang yung kapatid, ano pangangailangan nito. Di ba? Makakapag-response agad tayo doon sa pangangailangan ng ating mga kapatid. So yun po yung inihingi ng Diyos sa atin. And letter C, and the Lord Himself gave the increase. Diba? Sabi dyan, no? The Lord added their numbers day by day those who were being saved. So yung unang iglesia po, hindi lang 3,000. Araw-araw dinadagdagan siya ng Diyos ng mga bagong nililigtas. So sometimes naiisip ko rin, so bakit kaya yung churches is may mga struggles about adding those new believers? Maaring balikan natin yung ano ba yung naging buhay nila at tingnan natin yung present situation ng ating iglesia. Do we deserve yung sinasabi ng Diyos na binigyan niya ng araw-araw? Maaring hindi tayo pinagkakalooban pa ng Diyos na dagdagan yung ating bilang because we need to look back doon sa mga ginawa ng unang community na dapat siguro yun yung una nating gawin as dito sa community natin. Sa tingin ko, yun yung iniintay ng Diyos sa atin. Di ba nga sabi, paano tayo magkaroon ng maraming huli kung yung lambat natin is sira at punit? So, this year, we're praying na this church, ito yung year na i-fix natin, no, yung mga sirang lambat. Magkaroon tayo ng mga bagong lambat para magawa natin. No? It's not about yung gusto natin. Ito'y tungkol sa mission na ibinigay sa atin ng Diyos. Di ba? Sabi niya doon sa kay Pedro, from now on, you will be a fishers of men. So, yun po, no, ang ating inihiling sa ating Panginoon. At po sa ating conclusion, following Jesus fully, living as His disciples together, a community devoted to God's Word, a community devoted to worship, a community devoted to genuine fellowship, a community devoted to God's mission. Iisa lang po, they're all devoted. Yun lang po ang inihiling ng Diyos sa atin. At ang devotion po is from our heart. Hindi po sa iba pa nanggaling. It's only from our heart. Kaya baguhin ng present situation natin kung ang nilalaman ng heart natin is devoted sa ating Panginoon. Amen? A community that fully follow Jesus is devoted to God's Word, committed to worship, united in genuine fellowship, and faithful to God's mission, with Christ at the center of everything they do. No? So yun po yung hinihiling sa atin ng Diyos, na ilagay natin ang Diyos sa pinakasentro ng ating pananampalataya. Amen? So, diyan na po tayo nagtatapos. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Lord. Kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, bilang isang iglesia ng Lamb of God Unida, Panginoon, dito po sa lugar ng Tsukuba. Lord, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo ang aming mga puso. Kung ano man po yung mga hindrances pa po ito, Panginoon, kung ano pa, Panginoon, yung mga bagay na nagbibigay hadlang, Panginoon, para lubusan ninyong baguhin ang aming mga puso, Panginoon. Tinataas namin sa iyo, Lord. Alisin niyo po anumang mga bagay na nagpipigil sa amin, Panginoon, upang lubusan naming pagkatiwala
ang aming mga nilalaman ng aming mga puso, O Lord. Bago ang lahat, Panginoon, hinihiling namin, palitan niyo po yung aming puso ng isang bagong puso, Panginoon. Na ang puso na ito, Panginoon, is devoted doon sa iyo, Panginoon, devoted sa iyong salita, Panginoon. At alam namin, Panginoon, may kapangyarihan ang iyong mga salita na para baguhin ang takbo, baguhin ang nilalakaran, baguhin yung mga tinatahak ng iyong mga disipulo, Panginoon. As we accept, Panginoon, na maging disciples niyo, Panginoon, Lord, gabayan niyo po kami, Panginoon. Marami pang bagay na hindi namin kayang bitawan, O Lord. Marami pang bagay na hinahawakan pa rin namin, Panginoon. Lord, beyond our control, kayo po ang magkontrol ng aming buhay, O Lord. Itong iglesyang ito, Panginoon, nilalapit namin sa inyo, Panginoon. Gawin niyo po na kasing katulad ng iglesia, nung unang iglesia ninyong tinatag, Panginoon. Na kung ano yung kanilang pagkakaisa, kung ano yung kanilang pagiging devoted sa iyong salita, Panginoon, kung paano sila namuhay sa kanilang kapwa, Panginoon, paano nila tinuring ang kanilang kapwa, Panginoon. Nawa ito, Panginoon, ay alintulad dito sa iglesyang ito, Panginoon. Nawa ang iglesyang ito, Panginoon, may makita namin yung pagkakaisa. Makita namin, maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya, maranasan namin ang pag-ibig namin sa bawat isa, Panginoon. At makita namin kung ano yung pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. We are not here, Panginoon, para i-persecute yung aming mga kapatid. We are here, Panginoon, para i-encourage, Panginoon, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-encourage namin ang bawat isa sa aming mga kapatid. Nawa, Panginoon, gamitin niyo po ang buhay namin, Panginoon, na maging accountable kami, Panginoon, sa bawat isa ng aming mga kapatid. Magkaroon kami ng puso na makita namin sila, Panginoon. Magkaroon kami ng puso na akayin sila muli, Panginoon, na may balik dito sa tamang landas na hinihingi ninyo, Panginoon, na ay gusto ninyo, Panginoon, na aming lalakaran na bilang mga inyong mga lingkod, bilang mga disipulo ninyo, Panginoon. Ibalik niyo po kami sa tamang landas, Panginoon. Lalo na mga kapatid namin na nawawala sa tamang landas, Panginoon. Nawawala doon sa nais ninyong lalakaran namin, Panginoon. Gawin niyo po ang buhay namin, Panginoon, na maging liwanag doon sa aming mga kapatid. Palala niyo po sa amin, Panginoon, na ang unang iglesia, Panginoon, ay nagbigay po ng buhay nila, Panginoon, nagbigay ng kanilang lahat ng meron sila, Panginoon, dahil doon sa pangangailangan ng kanilang mga kapatid. Nawa, Panginoon, magamit din namin ito, Panginoon, at maibigay namin yung mga pangangailangan ng aming mga kapatid. Hindi lamang financially, Panginoon, kundi buhay spiritually, Panginoon, na may akay, may paalaala, mayakap muli sila, Panginoon. At muli po kaming sama-sama bilang isang iglesia, Panginoon, isang bagong iglesia, Panginoon, na kayo po ang sentro, kayo po ang nasa gitna namin, kayo po ang salita po ninyo, ang pinakapundasyon ng iglesyang naming ito, Panginoon. Tinataas po namin ito, Panginoon, sa matamis ng pangalan ng iyong anak, ng aming Diyos na si Jesucristo. Amen and amen.